Kahapon, July 6, opisyal na nagsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat ayon sa ilang senador ay si Senate President Win Gatchalian ang dapat magsilbing presiding officer base sa konstitusyon. Sa botong 12-8, itinilaga bilang presiding officer si Senator Chis Escudero. Kanya-kanya namang nagbigay ng opening statement ang prosecution at defense team. Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is, the reality is that the prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. Maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po. Sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Ngayong araw, iprinisinta ang unang witness para sa Article 4 of the impeachment trial. Ito si Agent John Mark Kalilong, parte ng NBI Cybercrime Investigation and Assessment Center. Isa siya sa mga nag-imbestiga sa video kung saan sinabi ni VP Sara na may nakausap na siyang hitman para patayin si Pangulong Marcos Jr., First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang pahayag ay lumabas noong November 23, 2024. Ito'y naging malinaw daw na pagbabanta sa buhay ng Pangulo na ipinagbabawal sa batas. Ayon sa witness, nag-request sila ng preservation and authentication of the video mula mismo sa Meta. Ibig sabihin magiging accessible ang videong ito kahit paburahin ng uploader. Kanya ring binigyang patunay na ang video na ipinasa bilang ebidensya ay tunay at hindi edited. Nakatakda namang i-cross-examine ng defense team ang witness. Samantala, nag-post naman si Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook page kung saan inihayag niyang ang hindi niya pagpunta sa impeachment trial ay hindi nangangahulugang wala siyang transparency. Anya, hamon ngayon sa prosekusyon na patunayan ang mga kasong ibinabato sa kanya. Randy Guzman, RNG News.